pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo ang babasahin natin, kapatid na Michael. Dito po sa Lucas 12:32, ganito po ang kanyang sinasabi. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Sana po napansin nyo mga kaibigan na dito sa binasa nating ito ay mayroon pong binabanggit na munting kawan. Pagka sinabing munti, ano lang ang katubasong kapatid na Jun? Pagka sinabi pong munti ay maliit. Pagka ang pinag-uusapan ay sa bilang, maliit, sa bilang o kakaunti pa lang. Ang sabi diyan ay munting kawan. Siguro iniisip ng ating mga sumusubaybay, ali ba yung tinutukoy na kawan na sa simula, munti pa lamang o maliit sa bilang? Mababasa po natin ang sagot, kapatid na Michael at mga kaibigan. Sa Biblia pa rin po, ganito ang nakasulat. Dito po sa Gawa, sa 20:28, ganito ang malinaw na pagtuturo sa atin ng mga apostol. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang iglesia ni Kristo ay itinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Nagsimula ito bilang isang munting kawan. Gaya nga ng nasabi na natin kanina, pagka sinabing munti ay kakaunti sa bilang o maliit pa lamang ang bilang ng mga kaanib. Yan ay noong nagsimula ang Iglesia ni Kristo sa dako ng Jerusalem na ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Bakit kailangan pang magsinungaling? Hindi ba ganinyo nalalaman na ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas? Huwag niyong hayaang kayo'y maging alipin sa kasinungalingan. Gaya nito, ang totoong nakasulat sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28 ay ganito. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Ang totoong nakasulat ay Church of God, at ginawang Church of Christ. Ang pangalan ng Diyos sa Iglesia ay ginawang Kristo. Kung nalalaman ninyo, hindi lang kayo nagsisinungaling, kundi dinadaya nyo rin ang mga walang malay sa mga kasulatan. Ang inyong mga turo ay hangin ng aral, kaya wala na tayong magagawa, sapagkat noon pa man ay mayroon ng maraming mga iba't ibang mga pandaraya sa pananampalataya, sa pamamagitan ng katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian. Efeso Kapitulo 4 versikulo 14. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay, dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila, ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya, mag-ingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Kaya gawin niyong mag-ingat sa inyong sarili, na inyong mga turo ay hindi laban sa mga kasinungalingan, upang sa ikakaligtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa inyo, tulad nito. Tandaan, magkaiba ang persona ng dalawa, ang Diyos at si Kristo at ang Diyos, ang Ama sa Anak, at ang Anak sa Ama. Paano pat sa Iglesia ni Kristo, laban sa Iglesia ng Diyos? Ito ay babala sa inyo, huwag ninyong tatawaging Kristo ang pangalan ng isang iglesyang itinayo ng Diyos doon sa Jerusalem, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay Diyos, sapagkat siya'y nag-iisang siya nga,
na siya ang lumikha, ang nag-anyo, at ang gumawa ng lahat, at ang lahat ay tinatawag sa kanyang pangalan, kaya ang kanyang bahay na kanyang itinayo, yun ang tinatawag sa kanyang pangalan, na siyang iglesia ng Diyos, at hindi sa pangalang Kristo. Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ng Diyos, ito ang iglesyang tinutukoy ni Jesus ng kanyang sinabi. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama, ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ngunit sinasabi sa mga iglesia ni Kristo, na sila ang kawan na ito, ngunit ang kanilang aral ay hindi tugma sa mga kasulatan. Bukod pa dito, mga aral sa kamalian, kung babasahin mo sa Tito Kapitulo 2 versikulo 7 hanggang 8, malalaman mong iba ang iglesia ni Kristo, at ang iglesia ng Diyos. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Pangungusap na magaling, na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Ito ang sulat ni Apostol Pablo kay Tito, na naglalaman ng mga payo. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan, pangungusap na magaling, na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Ito ang nagpapatunay, si Pablo at si Tito at ang mga iba pang, mga apostol at ang mga tagasunod. Sila ay nasa panig ng iglesia ng Diyos, hindi sa panig ng iglesia ni Kristo, sapagkat sa iglesia ng Diyos, ang kanilang aral ay pinag-iingat na hindi magkamali, upang sa kabilang panig ay mahiya at walang masabi sa kanila, di tulad sa panig ng iglesia ni Kristo, ay hayag ang kanilang kasinungalingan, kaya sila'y masasabihan ng anumang masama at mahahatulan. Naaawa man tayo sa kanila, ngunit hindi maaaring hayaan na lang na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa, sa gawang kasamaan ng kasinungalingan, at ating pang ihahayag ang katotohanan. Ano kayang iglesyang kaanib si Apostol Pablo, na kung saan, doon din siya, na isang mangangaral? Basahin natin ang unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2, na kung si Apostol Pablo ba, ay nasa panig sa iglesia ni Kristo o nasa panig sa iglesia ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Ngayon, alam na ninyo kung saang iglesyang kaanib si Apostol Pablo. At si Apostol Pablo rin ang sumulat sa Gawa Kapitulo 20 versikulo 28, na kanyang binanggit ang Church of God, o ang iglesia ng Diyos, at ito rin ang iglesyang kanya ring inusig noon, nung siya'y hindi pa naging apostol ni Hesukristo. Gawa Kapitulo 20 sa versikulo 10. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem, at kinulong ko sa mga bilangguan ang marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote, at nang sila'y ipinapapatay, ay ibinibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. At nung siya'y naging apostol na, ito ang sinabi niya. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Lalapitan ko sa mga mata nyo, upang mabasa ng inyong mga isipan kung iglesia ni Kristo ba, ang nakasulat sa talatang ito. Halimbawa,
Kung kalimutan na lang ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan ng mga tao, at sabihin niyang, maliligtas lang kayo, kung kayo'y makakasagot sa itatanong ko. Mayroon akong iglesyang itinayo noong panahon, sa taong 30, doon sa Jerusalem, at ang aking anak, na si Hesukristo, ang ginawa kong maging pangulo sa lahat ng mga bagay ng aking iglesyang itinayo, sapagkat sa kanya ko pinagkaloob ang lahat ng mga bagay na aking nilikha at ginawa, upang kayo'y maliligtas sa aking kaparusahan sa paghuhukom. Sana masagot niyo ang tanong ito. Ngayon, ito ang tanong ko.